Sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, mahal na mahal siya ng mga Pilipino. Mahal siya ng taong bayan, no? Sa loob at sa labas ng bansa ay talagang ramdam ng halos buong Pilipino ay nagmamahal sa kanya. Alam niyo bakit? Dahil si President Rodrigo Roa Duterte lang ang may pinakamataas na rating sa lahat ng presidenteng dumaan, no? At siya lang din ang napakaraming nagawa sa kanyang termino, no? Ngunit ang iba walang nakikita na ginawa ni Duterte. Wala daw nagawa, pero mga bulag lang yata yung nagsasabi. Pero para sa lahat ng mga Duterte supporters, no? Si Duterte lang ang napakaraming nagawa sa kanyang termino, no? Okay. For example, katulad sa akin, isa lang naman akong hamak na driver. Pero professional. Professional driver, no? So, sino bang nagpapataas ng taon ng driver's license? At sa mga OFW, sino nagpataas ng term ng passport? Di ba si former President Rodrigo Roa Duterte lang? Pero mayroon pa rin mga buta ba, kung sa Bisaya, mga buta ba nga wala kakita, wala pud kabalo. Siguro wala sila kabalo kung kanus na aprubahan ang pagtaas ng term ng driver's license, no? Dating 3 years to 5 years, ngayon 10 years na, no? So tatanda ka na lang sa lisensya mo, kaya mamamatay ka na lang, hindi pa mag-expired, no? No, ibig sabihin, malaking bagay po 'yan dahil hindi ka na laging nagpaparenew ng lisensya mo. So, uh, hindi yan siya abala para sa iyo. Hindi katulad noon na halos madalas ka nagpaparenew dahil mabilis lang, 3 years lang. So isa yan sa mga nagawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya mahal na mahal siya ng taong bayan. Huwag nating banggitin yung iba dahil alam na ng mga Duterte supporters yan. Even yung mga uh, nakakaalam ng previous administration na talagang marami pong nagawa ang ating former president. Nagbubulag-bulagan lang yung iba dahil ewan ko, baka nakatanggap ng malita. Di ba? So, hindi nila makikita yung magandang nagawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pero ang masasabi ko lang, no, nais ko lang pong punain yung mga sinasabi ng Duterte supporters o Duterte vloggers na sa panahon daw ni PBBM, wala daw nagmamahal kay PBBM. Napakasinungaling nyo naman din. Na huwag kayong ganyan, no? Kasi sa totoo lang, may nagawa si PBBM at marami siyang nagmamahal sa kanya, no? Alam mo ba ginawa niya? Hindi niyo alam. Ang ginawa niya is wala. May nagawa din pala, no? Ano ginawa? Wala. May ginawa siya, wala, no? At saka bakit ko nasabing wala? Dahil inaangkin niya may speech yan nagsasabi niya na ngayon daw zero billing na sa mga hospital. Dati pa naman yan, sa panahon pa yan ni Rodrigo Duterte. Dahil sa Malasakit Center noon pa yan, hindi sa kanya yan. So pinagpatuloy lang niya yung zero billing, no? At saka sinabi niya na bawat hospital daw marami na daw doktor, wala na daw magtitiis, no? At marami nang mag-aalaga. Siguro sa mga mayayaman. Pero yung mga mahihirap, iwan ko lang, tingnan nyo yung mga hospitals ng government natin. Tingnan nyo kung subukan yung pumunta, kayong mga mayaman, kung sabihin nyo, nagsisinungaling ako. Dahil minsan na akong napunta sa hospital dahil minsan yung anak natin, di ba, magkakasakit. So, doon natin, ma-observe natin kung marami nga bang doktor. Ewan ko lang noon yun pero ewan ko lang ngayon. Pero palagay ko sa East Avenue, ewan ko lang kung marami nga na bang doktor at inaasikaso na ba yung mga maraming may sakit doon, no? Pero para sa akin, parang ano lang yun. Ewan ko kung totoo o hindi, pero palagay ko lang ewan ko sa inyo, no? Pero base sa akong observation, talagang ganun pa rin na pila-pila, matagal maasikaso dahil yun nga, dahil sa murang pasahod ng mga doktor, yung iba nag-abroad, yung mga nurses natin nasa labas, no? So, hindi ho totoo yung sinabi niya, no? Ewan ko lang sa mga mayaman, siguro sa mga
private hospital, mga mayayaman doon pupunta, di talagang may mag-aalaga talaga. Pero para sa mga mahihirap, makikita naman natin, no? Yung mga maraming may sakit, ang iba tinitiis na lang, uwi sa bahay dahil kung doon sa hospital, mas lalo ma-stress, mas lalo magkakasakit dahil matagal maasikaso, no? Lalo na yung mga tao na malala na yung sakit, no? So, marami siyang binanggit doon sa speech niya. Kaya, hindi naman ako talagang makritiko masyado, no? Konti lang, pero base sa nakikita ko talaga sa mga na-observe ko ay talagang wala ho siyang nagawa. Inangkin lang ho niya yung mga ginagawa niya na yun, sinasabi niyang nagawa niya, no? At ito, nais ko lang pong punain, no? Sinasabi ko, pinupuna ko po yung mga Duterte vloggers at saka supporters dahil sinasabi nila na si PBBM wala daw nagmahal, no? Ito mga sinungaling kayo, mga DDS at mga supporter ng Duterte. Ang daming nagmahal kay PBBM. Unang-unang nagmahal at laging nagmamahal. Yung bigas, dating 40 lang yung kilo, ay ngayon ay 60 na, no? Ewan ko sa inyo kung mayroon kayong 40 dyan, no? Sa panahon ni Pangulong Duterte, 40 lang yung kilo. Pinaka mababa, 38, no? So, kung maganda-ganda talaga bigas, 60. Pero ngayon, mayroon tayong mabibiling na 53. Totoo yan, 53 to 60 to 70. Yun, so, yan ang patunay na maraming ang nagmahal sa panahon ni PBBM, no? Ang sinabi ko naman na laging nagmamahal, talagang ito'y laging nagmamahal, yung gasolina natin. Alam niyo ba kung ang gasolina ang tataas at lahat ng mga bilihin ay tumataas din. Kala nyo naman kung linalagyan ng gasolina yung lahat ng mabilihin, kahit gulay, no? Nagtataas. Kahit nga yung Magic Sarap na dating 5 piso, ngayon 6 na piso na, no? So, hindi totoo yung sinabi nyo na walang nagmahal kay PBBM, no? So, halos nga lahat nagmahal eh. Mabilihin nga lang, hindi yung taong bayan, no? Dahil kita naman ho natin na kaliwat kanan yung nagrarally, hindi po natin masisisi yung taong bayan, no? Yung mga kababayan natin na iba na nagrarally dahil ho kitang-kita naman ho talaga na ang paghihirap ng bansa ay resulta po ito sa maling pamumuno, no? Hindi ba kayang gampanan o pamunuan ng isang gobyerno ng Pilipinas, no? Tulad ba ng isang barko, pag hindi mo kaya itong i-drive, hindi kayo makakapunta doon sa laot, no? Malulunod kayo doon sa gitnang dagat dahil hindi na kayang i-operate o hindi na kayang gampanan ng kapitan, no? Yung kanyang tungkulin. So ganoon din 'yan, no? Pag ang ating bansa ay hindi na kayang pamunuan o hindi maganda ang pagpapatakbo, talagang wala tayong papuntahan, no? Krisis, no? Paghihirap ng bansa. Sabi nila, hindi daw natin masisisi yung ating Pangulo kapag ka naghirap yung bansa. Ang sabi nila, kasalanan daw natin. Kasalanan mo dahil hindi ka nagsikap. Ayun, ganun. Pero unang-una, hindi ho talaga magiging kasalanan ng mga taong bayan kung naghihirap ang ating bansa, no? Kundi kasalanan ho talaga ito sa namumuno. Kung talagang balansi lang ang pagpapatupad at balansi lang sana ang pagbibigay ng benepisyo sa mga tao. Yung tulad ng mataas na sahod, di ba? At murang bilihin. So hindi ho maghihirap dapat ang mga taong bayan. Kaya lang ang nangyari, ang daming pira ng ating gobyerno na napunta lang sa bulsa sa mga politiko at kinurakot lang. Kaya ang resulta, hindi ho ito maibalik sa taong bayan, no? Magiging kawawa ho ang taong bayan na nagbibigay ng pira sa panudlanan sa ating bansa, no? Dahil napunta lang doon sa mga malita eh. Ewan ko, sana kayo malita ngayon, no?
Sino kayang may alam kung saan ang malita? Tunog na tunog yung malita-malitang pera at alam na kung sinong nagdadala eh. Kaya lang, yun ang problema ngayon dahil iniiwasan ang pag-imbestiga sa mga malitang pera, no? At yun ang malaking problema ngayon na hindi tinututukan ng ating panggobyerno sa ating Senado, sa ating Kongreso, no? Dahil kung sino pa ang tao na nagsusulong na imbestigahan ang korupsyon sa bansa, yun pa ang ginigipit at pinagsikapan na mawala sa Senado, no? Ginagawa ng kaso para makulong at kita naman ho natin na talagang hindi naman ho talaga nagiging pasok sa plunder ang isang kaso ni Senador Marcolita dahil ito po'y bigay lang naman sa kanya. Pag kayo ba'y bibigyan, hindi nyo ba tatanggapin? Huwag nyo nga akong lokohin. Lahat tayo nagiging tumatanggap ng pera eh. Bakit pag-uusapan na rin natin yung bigay na pera na hindi sa atin para lang na susuporta. Sa mga pagdating pa lang ng tawag dito, pagdating pa lang ng eleksyon, kahit sabihin natin, bibigyan ka lang ng 20 pesos, pera pa rin yan. Sabihin na 20 pesos para pambili mo ng tubig o pambili mo ng Coca-Cola. Pambili ng kinde. 20 pesos, 100, 200. Bigay ng politiko yan. So, plunder din yan, di ba? Kung sasabihin nyo na yung mga bigay ay plunder. Plunder. So, wag na nga tayo maglulukuhan. Parang niluloko natin sarili natin eh. Ang ginawa talaga nila kaya Senador Marcolita ay isang panggigipit ng Duterte Block talaga dahil alam nila na si Marcolita ay nasa Duterte Block na ayaw ng korupsyon. At itong si Mike Defensor, no? At katunayan, gusto nilang magiging Senate President ang kanilang kakampi dahil ayaw nila na mapag-usapan at mabanggit yung flood control at malaking scam, malaking korupsyon sa bansa natin. Kaya patuloy tayo naghihirap na hindi naman dapat, no? Kaya nga kung pag-uusapan natin problema sa bansa, parang para bang problema, cancer na walang kagalingan, no? Walang kagalingan ito kung hindi natin gawa ng paraan, no? Kaya dapat marunong tayong kumilatis kung sino talaga ang totoo na may malasakit sa bansa at sa bayan natin, no? At pagpili kung sino ang karapat-dapat na may pagmamahal talaga sa ating bansa. Hindi yung kunyari lang maraming sinasabi na pag ako manalo ganito gawin ko, ganito ganyan. Tulad ng sinabi na pag ako ang manalo gawin kong 20 pesos ang bigas. Ano nangyari? 20 pesos ang 1/4. So mali pala ang pagkaunawa, hindi pala kilo, no? 1/4 pala. O kaya 3/4, no? So, marami kasing mga paasa na pagdating ng campaign period, pero pagdating ng natapos na at manalo na, wala nang ginawa, no? So, wag na tayong magpapaloko, no? At tandaan natin na itong ginawa nila ngayon sa impeachment proceeding, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isa itong strategy para ang mga Duterte na mahal ng mga tao hindi makatakbo. No? Ginawa nila ng binubutasan. Ginawa ng paraan para mapipilayan, no? At hindi makatakbo si Sara sa 2028. Pero kahit anong gawin ninyo, buti pa umiyak na lang kayo dahil hindi ho talaga mangyari ang mga iniisip ninyo na kaya nyo lukuhin ang mga tao. Magagawan nyo ng paraan ngayon dahil nasa kapangyarihan pa kayo. Pwede nyo pigilin ang pag-imbestiga, pwede nyo ipakita kunyari na may kasalanan na isang tao hindi naman ginawa, no? Pero hindi nyo maluloko ang taong bayan dahil alam na ng taong bayan kung sino ang totoong magnanakaw, no? Ang mga paratang nyo kay Vice President Sara Duterte, ako, porbida. Mas lalong humihina ang evidence dahil sa ginawa nyong impeachment proceeding. At alam nyo ba na
sa ginawa nyong yan, nalalantad ang mga kasinungalingan nyo, no? So, ito na lang. Buti pa, ihinto nyo na yung impeachment proceeding o impeachment trial dahil wala hong, alam na ho ang sagot niyan, alam na ho ang kahahantungan niyan, wala hong makukulong na Sara Duterte. Dahil mas lalong na nalantad ang pagsisinungaling ninyo at nalalantad kung sinong totoong magnanakaw at sinungaling, no? Dahil hindi ho niyo mapapatunayan ang mga paratang ninyo dahil tulad ng ito, gumagamit kayo ng evidence ng isang affidavit ng isang taong sinungaling. Kung sinong nagsasabi niyan? Sinasabi ni Senador Robin Padilla, no? Na ang isang sinungaling ba, isang tao ba na pabago-bago ang kanyang sinasabi, ano ang tawag doon? Sinungaling, no? Ang ginawa niyong witness si Arturo Las Cañas na pabago-bago ang salita, ay anong katotohanan ang makukuha doon? At wala pang notaryo yung kanyang affidavit dahil iba-iba yung sinasabi niya. O paano maaasahan yung sinasabi niyong matibay na evidence? At ito pa, kaya yung ginawa ni attorney NBI Director na si Melvin Matibag dahil nag-conclude siya na talagang naniniwala siya doon sa statement o affidavit ni Arturo Las Cañas na hindi naman tiyak at hindi ito tinanggap ng korte dahil wala nga siyang walang notaryo. So, ibig sabihin, at sinasabi pa ni Senador Robin Padilla na sinungaling ang may-ari ng affidavit na yon. So kung naniniwala ka sa isang affidavit na kasinungalingan, so ikaw rin na nagsasabi at nagbabasa at naniniwala doon ay isa ka rin sinungaling, no? So ang maniniwala doon o kayo sino mang senador at congressman na nasa kasangkot sa impeachment proceeding sa prosecution, kung naniniwala ka rin sa isang evidence na mula sa sinungaling, magiging sinungaling ka na rin. That is clear, no? So, ang mabuti pa, itigil nyo yung investigation dahil wala talagang mangyayari dyan. Nag-aksaya lang kayo ng gastos at yung pirang ginastos nyo ay hindi sa inyo. Pira ng taong bayan yan. Kaya, kung ako sa inyo, itigil nyo na yan. Ako pa hindi abogado, isa lang po akong driver, but professional, no? Okay, so, ang dami ko nang sinasabi dito. So nawa po ay nakapagbigay ako ng konting pambukas ng isipan ninyo. Kahit ganito lang po yung katayuan ko sa buhay, ay mayroon ho akong paniniwala at panindigan, no? Na sana magiging mabuti ba ang takbo sa ating bansa, no? Sa ating bayang Pilipinas dahil wala ho tayong ibang hangad kundi yung maging maayos na pamumuno at may transparency, no? Na mayroon talagang pagmamahal sa kapwa o sa bayan, no? At pagmamahal na tunay talaga. Hindi para sa akin, hindi para sa yung mga hindi ho para ito sa iilan o individual, hindi, ito po'y para sa lahat, no? Sa ating mga anak, apo, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga lahat, no? Mahal sa buhay. Ito ay para sa lahat, hindi lang po para sa iilan, para sa mayaman, no? Para uunlad po tayo, dapat magkaisa tayo sa pagpili kung sino ang ating susunod na mamuno sa ating bansa, no? Yun lang, no? So kung naabot ka sa video na to, naabot ka pa sa puntong to, at kung nagustuhan mo, no, kung nagustuhan mo o hindi, bahala ka na, no? Huwag niyong kalimutan nga mag-like at mag-subscribe po kayo para mag-updated kayo sa ating mga videos na i-upload. Thank you so much for watching. This is GGB Channel PH TV. I love you all. Bye-bye.